Buhay sa Taiwan. Pag walang pasok, wala kang gagawin, kain tulog lang. Trabaho ko dito ngayon sa Taiwan, Monday to Friday, bali wala kaming OT. Kasi medyo humina yung production namin, kaya wala kaming OT. Holy moly, moly, moly. Natin yung company ko dito sa Taiwan, which is yung Iron Force. Itong Iron Force, bali siya, paggawaan siya ng metal, CNC machine. Bali wala akong experience dito sa CNC machine. Kasi yung pinanggalingan ko trabaho dati, factory din. Siya, molding operator lang ako doon. Hindi nga ako molding operator doon, lang ako parang warehouse material handler. Controller ako doon. Medyo maliit kasi yung sweldo doon sa pinagtatrabahuan ko. Kaya nag-decide ako na mag-apply sa factory dito sa Taiwan. Bali yung agency ko na in-applyan, huli na siya. Yung sa dinami-daming agency na in-applyan ko, itong agency lang yung nakapagpaalis sa akin. Siguro, kasama na rin yung swerte, tapos gabay ni Lord. Ayun, napunta ng abroad. Yung name ng agency ko Japan Maruko. Kasi sa mga unang agency na in-applyan ko, ako doon, bumagsak sa mga qualification nila. Kasi una-una, mga hinahanap nila is yung colorblind, linaw yung mata. So baka nagtataka kayo, may salamin ako, bakit ako nakatanggap? May secret ako doon, kaya ako natanggap. Swerte na din, dasal. Kasi nung time na nag-apply ako, una, kaya hindi ako natanggap kasi nakasalamin ako. Bawal yung malabo daw mata. Mag-apply ka daw sa Taiwan. Una ko in-applyan nun city employment. Meron naman ako dong kakilala, backer. Pero pala siya, agent. Pero hindi pa rin ako napalit kasi yun nga, labo yung mata. Hindi na kaya. So yun, sumunod ako dun sa may front placement, nagpasa ako ng resume sa may MIP. Nag-walk in ako dun. Galing akong Cavite, nagbiyahe ako dun papunta ng UC sa MIP. So yun, wala. Sabi, tatawagan lang daw. Pero wala mang nangyari. So yun, yung huli ko in-applyan, sabi ko, last na. Kasi ilang buwan din ako nag-apply. Galing ko ang trabaho. Minsan uma-absent ako. Makapag-apply lang. Kasi yun nga. Siyempre, pag may pangarap ka talaga sa buhay, kumbaga kailangan mo magsakripisyo para maabot mo yung pangarap mo. Kasi ako, may dalawa na akong anak. Tsaka puro babae at maliliit pa. Kaya yun, nag-decide ako na try ko mag-abroad. Kasi hindi talaga kaya pag sa Pinas ka ng trabaho Kasi yung pinakamalaking sahod ko doon, bilang factory, 7,000. Insenas. Depende pa kung may OT-OT yun. Dalawa na yung anak mo. Puro babae pa. Siyempre, kailangan mo talagang maghanap ng malaking income. So yun, nag-try ako. Sa awa naman ni Lord, siniwerte ako niya, ginabayan, nag-apply. Marami din try and error. Pero ito lang talaga yung huling agency na siniwerte ako. Kasi yung time na nag-apply ako doon, hindi ako nakasuot ng salamin. Hindi ako contact lens. Suot ako contact lens. Then pagdating doon sa table desk ng recruiter, pasa ng kasi on the spot, pagpasa mo ng resume, initial interview ka agad. Tatanong-tanongin ka kung mga experience mo, natapos mo, anong height mo. So yun. Kasi that time, yung height na qualified sa kanila ay 170 cm. So ang ginawa ko nung hinheight ako, parang umangat ako ng konti. Kasi pag hindi ako umangat nun, yun nasa 168 or 169 point something. Kasi minsan, yung height ng mga ginagamit nila, hindi pantay-pantay. Yun, sumobra ako, 173, 172. So okay na ako sa height. Tinanong ako, malinaw bang mata mo? Sabi ko, oo, malinaw. Kasi kita naman wala akong salamin Pero hindi kami hindi ako pina-reading test sa malayo yung sa eye test. So yun, initial interview, tinanong experience. Actually, mabait yung mga doon staff sa Japan Maruko.
Pag gusto ka talaga nilang tulungan, tutulungan ka nila. So isa doon sa tumulong sa akin ay yung nag-initial interview sa akin. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Tinanong ako ng ano experience ko. Ang sabi ko doon, factory. Almost 3 years. So yun, lahat sinabi ko, dito ako. Nakapag-college ka, so undergraduate. Pero yung hinahanap nila, kailangan 2 years course. So ang ginawa na lang ng paraan. Sabi na gawin na lang natin tong 2 years course. Tapos, based sa work experience mo, dapat nasa 6. Based sa edad mo, kailangan, dapat yung experience mo sana is nasa 6 years. Yun ang sabi na lang niya, gawin natin, 6 years na lang. Sabi ko, di okay. Kasi parang doon pa lang, pag gusto ka nilang tulungan, pag may nakita silang potential sa iyo, na qualified ka talaga, yun, tutulungan ka nila. Yun, natanggap ako initial interview. Tapos, pumunta kami pagkatapos ng initial interview, nagantay kami sa employer, schedule kung merong employer. Then, second nun, parang ganon, semi-final interview. Tapos semi-interview doon sa may-ari ata ng Japan Maruko. So, marami kayo doon nag-apply, 16 ata, sa initial pa lang. Konti lang yung pumasa. Kasi sinala talaga nung may-ari yung mga na-applicant. Ang niya doon, kailangan, pag in-interview ka, tuloy-tuloy yung mga mo doon, introduction based dun sa sa biodata or resume na binigay mo. Kasi introduce yourself doon eh. Tapos dapat pag mag-introduce yourself ka, malakas yung boses, malinaw yung mga sinasabi mo. At saka detalyado yung mga pinagsasabi mo. At saka pag magtatayo yung parang hindi ka masyado magaslaw habang nagsasalita. Hindi ka magalaw, ka lang straight pa. Parang army style na huwag kang lilingon-lingon, huwag kang gagalaw-galaw ng ganun, sasayaw-sayaw. So yun, naswerte. Nakuha ako. Pero that time may siya sa akin, sinabi na next time, pag magsasalita ka, medyo lakasan mo, sabi sa akin. Pero okay yung mga sinabi mo, naiintindihan, maganda. Pasok ka naman sa qualification. Yun na lang sa susunod, lakasan mo. So yun, natanggap ako. Nagantay na lang kami ng next schedule doon sa broker, which is yung available na company dito sa Tayo na mag final interview sa amin. Madami kaming nakuha noon. 16 may get final interview. First batch. Actually, first batch na sana yun eh. Kaso ang nangyari, maraming bumagsak sa 16. 3 lang ata o 4 yung nakuha nun. Final interview yun sa broker. So sa 16 kami, maraming bumagsak. 4 lang ang nakuha dun sa amin at naswerte ako dun at nakuha ako final interview. Kasi ang interview nun, more on question sa math, sa mathematical, sa mga ganun. Kasi pagdating mo pala dito, yung gagawin mo, more on mga sukat-sukat, magsusukat ka ng mga measurement, mga X and Z, yung mga ganun. Kailangan magaling ka sa ganun, sa mga math. Kahit hindi ka na masyado marunong basic English lang, kahit hindi ka marunong mag-Chinese, okay na yun. Basta madali ka lang makapick up ng mga gagawin mo. Kasi nag-apply ako, wala akong pera. Pang placement fee. Ang mahal. Kasi nag-lending ako noon sa placement fee ko eh. Sa medical noon, okay ako. Yun, pag-usapan natin nung sa medical ko. Sa sobrang prepare ko noon, pag prepare sa medical ko, hindi ako kumain, nag-diet ako, mga bawal, hindi ko kinain. Tapos pagdating ng medical day ko, wala akong nadalang stool. Kasi nga wala akong mailabas kasi wala akong kinain. Wala akong nabigyan ng stool doon. Ang nangyari, abutan ako ng hapon, ayaw talagang walang lumalabas sa akin. Ang ginawa ko, bumalik na ulit ako ng kinabukasan. Absent na naman ako sa trabaho ko. Pero okay lang. Kasi kung sakali, worth it naman kung magiging okay at nakapasa ako. Kasi, nakapasa nga sa mga final interview. Pagdating naman sa medical mo, kung bagsak ka, may fit sila sa baga. Kung may problema yung baga mo, may gasgas, kung may damage, possible hindi ka na makakaalis. Hindi ka papayagan ng agency na makaalis sa abroad kasi may fit sila sa baga. Ayun, buti sa akin nun, wala akong problema sa medical. Pasado ako lahat. Sa swerte, siyempre dasal din. Dasal ako nun na sana maging okay ang lahat. So yun, nadinig naman, okay naman lahat. So ito na, sunod na proseso, bayaran na ng placement fee. Wala akong mahiraman that time. Placement fee ko noon namin ay bali yung hiniram ko noon. Nag-lending ako ng 100,000. Pero hindi yung placement fee lahat. Kasi ang sobra noon, ginamit ko pambili ng mga gamit. Gamit ko dadalhin dito. Pabili ng
ano doon, luggage. So yun, tsaka mga baon pagkain. Kasi, pagdating dito, isang buwan ko munang walang sasahurin, wala kang pera dito. Kailangan, may dala ka munang budget pang isang buwan mo. Yung dala kong budget dito nung 10,000 pesos yun. Tapos pina-exchange ko, pinapalit ko dito. Nasa lang, mababa. 5,000 nata lang yun. May 5,000. Kasi, dito ako sa Taiwan mismo nagpalit nun eh. Yun yung kamalian ko eh. Dapat pala, nagpalit ako doon sa Pinas pa lang kasi malaki yung doon. Malaki yung palitan. Dito ako nagpalit, mababa. Mababa yung bili. Siguro nasa 2 piso. Hindi. Hindi abot yata piso yun. Ang 1NT. So yun, mababa yung ko, yung 10K ko, mababa yung palit. Ito lang, Japan Maruko. Sila yung nagbigay ng swerte sa akin ng mga pag-apply abroad. Para sa pangarap. Pangarap ko para sa, yun nga, sa mga anak ko, 2. Sinuwerte na din. Basta lang, sa mga gusto mag-apply, dito papuntang Taiwan, tayo ko lang tiyaga lang kayo. Mag-apply. Minsan kasi yung mga ibang agency, masyadong mataas na yung standards sa masyado nang mataas yung standards nila sa pinipili nilang empleyado dito. Pero, kahit dito nga pilay, pwede ka magtrabaho. Dito lang, sa kanila. Kahit pilay ka, pwede ka magtrabaho. Disabled, di ka nga magtatrabaho sa kanila dito. Hindi naman bawal yung mga bumata dito, kahit marami nga nakasalamin Check wa. Kumbaga sa Pinas lang talaga yung mahigpit. Kahit sabihin natin dito sa Taiwan, goods na sa kanila yung high school graduate. As long as hindi ka lang mahirap turuan, mabilis ka na makapick up. Tanggap ka na. Pero yun nga lang, sad to say sa Pinas kasi sa atin mahigpit. Kasi yung hinahangat nila or nila ng goal, high quality standard, ika nga yung mga dinideploy nilang tao dito sa pangbansa. Para walang masabi yung mga employer dito na ay, ganun pala yung mga Pinoy, magagaling, masisipag. Kasi yun nga, pagdating dyan, sinasala na nila yung ability or yung ng empleyado. Yun, swerte ako kasi isa ako dun sa napili. Wow. Ang mahirap lang pag nagpunta ka pala dito sa Taiwan, huwag kayong mag-lending kasi mabigat siya pag nag-lending kayo. Ang taas ng interest. Binira mong peso, pero ang ibabayad mo Taiwan money or Taiwan dollar, hindi sa peso. Gaya sa akin, 100K yung hiniram ko. Pero NT ko siya babayaran, which is new Taiwan dollar yung NT. Taas siya. Kaya kung meron kayong mahihiraman sa tao, yung mababang tubo, sa tao na lang kayo humiram, saka kilala. Kasi maganda yung pasahod dito sa Taiwan. Malaki. Yung isang buwan, nasasahurin mo dito. Patumbas na ng trabaho ng supervisor mo din sa Pilipinas. Noong nakarang taon, basic salary nila dito, 26,400 NT. Kung exchange natin yan sa peso, mahigit 48,000. Pero ngayong taon, tumas ulit, 27,000 na. Parang 1,000 mahigit or 1,000 yung nadagdag. Tumas na. Kasi dito, every year, ang kinaganda dito, every year tumataas yung salary sa Taiwan. Tapos, dito sa company ko maganda, tuwing Chinese New Year, malaki yung bonus na binibigay. Tuwing festival dito, yung mga vouchers silang binibigay din sa amin, sa mga empleyado nila. Voucher, voucher. Pwede mo siyang mabili sa grocery. Kahit depende kung anong pipiliin mong grocery store dito sa Taiwan. Yun. Pagdating naman sa bonus, hindi sila nagtitipid. Hindi nila tinitipid yung mga empleyado nila dito sa bonus kasi malaki sila magbigay. Kasi ang every contract dito, 3 years, hanggang sa pinaka-max 12 years. Pag naka 3 years ka namin, so malaki daw, 10,000 NT. Kalahating sahod mo sa isang buwan. Pag matagal ka na. Pero iba, natanong ko, wala pa sa isang taon, nakakuha sila ng mahigit, not sure na kung 5,000 o mahigit 5,000, 8,000, mga ganun lang. So, di ko lang sure kung magkano yung makukuha ko ngayong Chinese New Year. Kasi yung Chinese New Year ngayon is February. First week ata ng February. Year-end party namin. Doon ibibigay. Bonus plus voucher. So, yun. Tsaka dito naman sa kanila, tri-shift kami. Morning shift, mid shift,
Tapos night shift. Sa morning shift naman namin, may allowance. I mean, hindi siya allowance. Parang free meal lang. Every break time namin, may free meal kami pagkain, which is, tawag namin doon, pentang. Ang meaning nun, pentang ay ready, lunch box ata siya. Pagkain na nasa lunch box. Ewan ko lang kung yun yung ano doon. Not sure kung anong pinaka-exact term doon. Basta ang alam ko ay pagkain na nasa lunch box. Pentang. Yun, pag morning shift ka, yun lang yung libre mo. Plus, yung sweldo mo, basic salary. Tapos kung may OT-OT. Tapos sa mid-shift naman, meron siyang allowance sa mid-shift. Nasa 200 plus NT. Yung malaki sa amin, yung allowance, yung panggabi. Kasi pumapalo siya ng 400 per night. Parang yun na yun yung night shift mo. Kung ilang pasok mo sa isang buwan, times 400 mo yun. So sabihin natin na 26 days. Meron kang 8,000. May get 8,000 NT plus doon sa basic mo na 26. E kung may OT ka pa nun, edi hayahay ka na. Sa iba kasi, ibang company, dalawang shift lang sila, pero 12 hours OT sila. 12 hours OT. Yung ano nila, yung estado nila sa 12 hours OT na yun, ano pa lang yun, mid-shift pa lang namin yun, sinasahod pa lang ng mid-shift namin yun, yung sinasahod ng 12 hours OT nila. Kasi kung dalawang ano lang yung ano nila, yung shifting schedule. Kasi sa amin kasi tatlong shifting schedule. Pero yung break time namin, 30 minutes lang. Nung unang sahod ko dito sa Taiwan, yung pinakamalaki, yung nasahod ko, so yun na lang. Nakapagsahod ako ng 38, hindi ko lang sure, 38,000 NT. Noong una, tuwang-tuwa ako kasi nakasahod ako ng ganun. Pero nung kalaon na nalungkot kasi pambayad ko lang sa utang. Kasi kumuha ko pala ng e-bike dito. Kasi kailangan dito, service. Papasok sa company. Medyo malayo. Pwede mo namang lakarin. Pero, nasa 25 minutes yung gugugulin mong oras papuntang company. Malayo siya lalakarin. Hindi naman pwedeng bike lang. Kasi, yung daanan dito sa amin, mayroon, parang bulubundukin siya. May paahon, paakyat, pababa. Kaya mahirap. Kaya kumuha ko ng e-bike. Yung kinuha kong e-bike dito, mura na naman yung mga e-bike dito eh. 39,000. Pero installment siya. Nung nakuha ko yung e-bike, wala siyang down payment. Installment, 6 months, 6,500. Yun. Tapos broker namin, monthly. Pag walang gamit ng aircon, nasa 4,300 NT lang. Yun yung bayarin. Pero pag wala ka naman bayarin, kung broker lang yung ano mo dito, dorm, broker, malaki na. Malaki na yung makakaipon ka na talaga dito. Kasi, makakasahod ka ng malaki. Depende sa palitan ng ano dyan sa Pinas. Sabihin natin, makapagpadala ka na ng 20,000 NT din sa Pinas. May ano na yun. 30,000 pesos. Malaking bagay na yun. Sa ano, tapos may matitira ka pa dito, mag-iipon. Dito sa Taiwan. So, yun na lang ata. Tsaka sa gusto kong mag-apply dito sa Taiwan, pwede nyo rin akong tanungin kung ano ba yung mga ginawa ko noon. Ano ba yung tawag dito? Strategy. Yung mga ginawa ko para makapasa sa agency na in-applyan ko. Ano ba ang dapat gawin sa pag-a-apply papunta dito sa Taiwan or sa abroad, kasi mahirap talaga. Mahirap mag-apply papuntang abroad. Depende na lang kung malakas ka talaga kay Lord, yun. Isa yun sa dahilan bakit ako sinuwerte makapunta ng abroad. Siyempre para sa pangarap, para sa pamilya at sa mga anak. May anak na ako, 2. Bata pa, puro babae. 4 years old, tsaka 1 year old. Doon ako kasi nag-decide sa pangalawa ko na mag-abroad talaga kasi yun na. 2 na, babae pa. Mahirap na kung wala kang mabiling ano sa kanila. Okay sana kung mga lalaki yan. Kahit short lang bilhin mo, wag na sila magdamit. Okay lang. Eh yun, babae eh. Hindi po pwede na bata yan. Pag lumaki na ng 6 na taon, lumabas ng bahay mo yan. Kung wala kang mabilang damit, naka-short lang, pangit naman yan. Okay lang sana kung lalaki yun. Kahit naka-brief lang, okay lang. Wala babae.
Pangarap, malaki yung pangarap ko doon sa dalawa. Kaya nag-decide talaga ako mag-upload. Tsaka ano na din, dasal. Pray kay Lord. Hingiin mo kay Lord yung opportunity na to. Kapag bukal sa loob mo, yung paghihingi mo ng opportunity na to, hindi siya magdadalawang isip na ibigay yan. Sinasabi ko sa inyo. Tiwala lang, dasal lang kayo sa Panginoon. Malay nyo, baka umabot din kayo dito sa Taiwan. So yun lang. Dito ako sa Taiwan, sa may park namin. So yun ang dorm namin. Basketball court. So yun, linggo ngayon. Wala kaming pasok, walang OT. Bali yung OT ko talaga dito, Sabado. Kaso wala kaming schedule na OT kasi humina yung gawa. Linggo yung rest day. So 2 araw yung walang pasok. Dito, pag holiday sa Taiwan, walang pasok. May bayad. May bayad ka kahit walang pasok dito kasi nakafix sa contract mo yung niya. Kahit wala kayong pasok dito, makuha mo pa rin yung 26,000. So yun lang. Uwi na ako. Ito yung dorm namin. Madilig. Nag-video ka naman. Nag-vlog. Malay mo, baka sumikat tayo din sa Taiwan. Hindi, wow. Natry ko lang. Kung sumikat. Paano masabi? Oo. Ayun na. Bye-bye.